JMRC 4, Quarter 4, Week 1. Pagpapahalaga sa mga kasaysayan ng lugar na nagpapaunlad at nagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki ng sariling nasyonalismo. Mga kasanayan at layunin ang pagkatuto. Unang araw. Maikling balik-aran, panuto, hatiin ang klase sa tatlong pantay na pagkat na grupo. Random na pangalanan ng isang grupo bilang Luzon, ang ikalawang grupo ay Visayas at ang huli ay Mindanao. Mag-isip ang bawat pangkat ng paraan kung paano hikayatin ang sino mang miyembro ng dalawang pangkat na lumipat sa kanilang pangkat. Maaaring pagmalaki o ibida ang sariling lugar sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanilang mga lugar bilang makasaysayang lugar, sabi ng katangian ng mabuting gawin ng pamayanan, kinabibilangan, pagsasabi ng mga kilalang bayani ng mga Pilipino sa kanilang lugar, o magandang gawin ng kanilang pamayanan o masasarap na pagkain at tanawin at iba pa. Nasa ibaba ang guide para masagutan ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Flames. Ito ay isang laro kung saan pinagtatapat ang dalawang pangalan o salita at tatanggalin ang magkapareharong letra bawat pangalan o salita. Halimbawa, sa unang salita ay may edukasyon, sa ikalawang salita ay may pagkatao. Sa edukasyon ay may 6 na letrang natira at sa pagpapakatao ay may 8 letrang natira. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa. Ugnayan sa pagitan ng turismo at pambansang pagpakakilanlan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang Pilipinas ay kilala sa mundo ng turismo. Bukod sa magagandang tanawin at destinasyon, kilala ang Pilipinas sa mga panlalawigang pagdiriwang ng kapistahan tulad ng sa Davao City, Aklan, Baguio City, Cebu at Quezon. Gawain 2, makukulay na kapistahan ng lalawigan. Basahin ang paglarawan ng mga lugar na ito ayon sa kilalang kapistahan nito at sabihin ang mga mabubuting gawi ng kanilang lalawigan. Number 1. Ang Kadayawan Festival ay isang pagdiriwang ng tradisyonal na pinagsasama-sama ang mga katutubo at mga residente ng Davao upang ipagdiwang ang masaganang ani at ipakita ang pagkakakilanlan ng mga lokal na komunidad. Anong mabuting gawi ng mga taga Davao ang pinapakita ng Kadayawan Festival? Number 2. Ang ati-atihan, ang pinakamatandang pagdiriwang sa Pilipinas. Ang tradisyonal na kaganapang ito
ay pinagdiriwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas ng mga sinaunang katutubo sa bansa. At pinangaralan rin si Santo Niño, ang sanggol na si Jesus. Nagaganap ang pagdiriwang sa lalawigan ng Aklan sa isla ng Panay. Anong mabuting gawi ng taga-Aklan ang pinapakita ng Ati-Atihan Festival? Ang Panagbenga Festival, madalas na tinatawag na Baguio Flower Festival, ay isang buwang pagdiriwang na karaniwang tumatagal mula Pebrero hanggang Marso. Ito ay tinatag noong 1996 bilang isang paraan upang mapalakas ang turismo at aktibidad ng ekonomiya sa Baguio City. Ang kaganapang ito ay naging isang makabuluhang kultural na selebrasyon na hinihimok ang mga bisita sa buong mundo upang saksihan ang Grand Float Parade at ang mga street dancing competition nito. Ano ang mabuting gawi ng mga taga Baguio? Ang pinapakita ng Panagbenga Festival. Para naman sa ikaapat, ang Pistang Sinulog Santo Niño ay isang taunang kultural at relihiyosong pista na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu. At nasa lungsod ng Cebu ang sentro ng aktibidad. Itong pista ang sentro ng Kristiyanong pagdiriwang kay Santo Niño sa Pilipinas. Anong mabuting gawin ng mga taga Cebu ang pinapakita ng Sinulog Festival? Kalima, ang Payas Festival ay isang harvest festival sa Pilipinas na nagaganap taon-taon bilang parangal sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Tuwing ika-15 ng Mayo, pinalamutian ng mga taga-lalawigan ng Quezon ang kanilang mga bahay at iba't ibang prutas, gulay, bulaklak at iba pang ani. Kadalasan na may istilong disenyo na nakakaakit. Ano ang mabuting gawi ng mga taga Quezon ang pinapakita ng Pahiyas Festival? Gawain 2.2. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Anong buwan ginugunita ang Kadayawan Festival sa Davao City? Ang kasunod na buwan nito ay nagsisimula ng bare months. A. Setyembre, B. Hunyo, C. Oktubre, D. Agosto. Number 2. Anong pangunahing layunin ng Ati-Atihan Festival sa Aklan? A. Pagdiriwang ng kasaysayan ng sinaunang tribo sa Aklan. B. Ipagdiwang ang pagtanggap ng mga unang Kristiyanong misyonaryo sa Pilipinas. C. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw at musika. D. Ipagdiwang ang pagtatanghal ng mga sinaunang ritual ng mga Aklanon. Number 3. Anong buwan ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival sa Baguio City? A. Pebrero, B. Abril, C. Mayo, D. Enero. Number 4. Ano ang pangalan ng pista sa Cebu na karaniwang tinatawag na Sinulog Festival? A. Pista de Mayo, B. Pista de Nazareno, C. Pista ng Santo Niño, D. Pista ng Quiapo.
Number 5. Anong uri ng kaganapan ang karaniwang ginaganap sa Pahiyas Festival sa Quezon? A. Isang relihiyosong prosesyon na nagpaparangal sa isang patron. B. Isang pagdiriwang ng pasasalamat para sa masaganang ani. C. Isang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. D. Isang kompetisyon para sa pinakamahusay na tradisyonal na kasuotan. Tatlong araw. Gawain 3. Makasaysayang lalawigan sa Pilipinas. A. Basahin ang paglalarawan sa mga lugar na ito at sabihin ang kanilang mabubuting gawi. Number 1. Ang karakol ay isang relihiyosong prosesyon sayaw na ginaganap tuwing pista sa Cavite. Ito ay sinasaliwan ng katutubong musika na tinutugtog ng live marching band o recorded music. Sa sandaling mailabas ang imahen sa simbahan, nagsisimula magsayaw ang mga tao ng buong puso. Ito ay nagpapakita ng kanilang taos-pusong debosyon at pagmamahal sa Birhen del Pilar o kilala sa tawag na Nana Pilar. Ano ang mabubuting gawi ng taga Cavite? Two, maraming mga tao sa Leyte ang waray o katutubong pangkat ng Pilipino sa Samar at Leyte. Ang waray ay mga taong nagpapanatili ng katutubong paniniwala at pinapangalagaan ang karamihan sa kanilang mga alamat mula pa noong panahon bago pa dumating ang mga Kristiyano. Ano ang mabubuting gawi ng mga waray o mga taga-Leyte? Number 3. Ang mga taga-Maynila ay kilala sa kanilang kababaang loob at sa mabuting pakikitungo sa kabila ng mga paghihirap at problema sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bihira ka makakita ng nakasimangot at madalas ay sila ang unang nagsisimula ng isang masayang pag-uusap. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga-Maynila? Number 4. Ang Bulacan ay kabilang sa mga pinaka-progresibong lalawigan sa Pilipinas. Ang mga mamamayan nito, ang mga Bulakenyo o Bulakenyo, ay mataas ang pinag-aralan at masipag. Ang lalawigan ng Bulacan, Pilipinas ay isang uliran at mapayapang komunidad. Ito ay isang kanlungan para sa negosyo at pamumuhunan. Ano ang mabubuting gawi ng mga Bulakenyo? Para naman sa bilang 5, ilang nayon sa baybaying kapatagan ng Bataan ay umuunlad ng mga komunidad nang matagpuan sila ng mga misyonaryong Espanyol noong 1570. Ang mga baybaying nayon na ito ay pinaninirahan ng mga katutubo na karamihan ay mangingisda at magsasaka. Ang Bataan ay kabilang sa mga unang lalawigang nag-alsa laban sa paniniil ng mga Espanyol. Sina Pablo Tecson at Tomas del Rosario ay naging prominente sa Malolos Convention noong 1898 at naging instrumento sa pagtiyak na ang mga Pilipino ay nagtatamasa ng kalayaan sa relihiyon. Ano ang mabubuting gawi ng mga taga-Bataan? Piliin ang tamang sagot. Number 1.
Ang pagiging malaya ay tanda ng matatag na nasyonalismo. Saang lugar sa Cavite naganap ang pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Rizal Park, B. Magellan's Cross, C. Aguinaldo Shrine, D. Fort Santiago. Number 2. Ang pagtupad ng mga pangako ay isang mabuting gawi. Saang lugar tinupad ni General Douglas MacArthur ang pangako niyang I shall return? A. Labanan ng Kagitingan, B. Mactan Shrine, C. Corridor, D. Leyte. 3. Ang pag-aalay ng buhay para sa bayan ay isang pagpapahayag ng nasyonalismo. Saan binitay ang bursa o tatlong paring martir? A. Fort Santiago, B. Rizal Park, C. Edsa Shrine, D. Biak na Bato. Number 4. Ang pagtitipon ng mga pinuno ng bansa ay isang makasaysayan na kaganapan. Saan naganap ang pagtitipon o kongreso ng Malolos? A. Simbahan ng Baraswain, B. Leyte Landing Memorial, C. Aguinaldo Shrine, D. Rizal Park. Number 5. Ang mga taong may mabuting gawi ay magigiting. Ang probinsya o lalawigan makikita ang dambana ng kagitingan. A. Cebu, B. Bulacan, C. Bataan, D. Cavite. Synthesis, pinagyamang pagsasanay pinalawak, babalik ka rin. Magbigay ng isa o dalawang lugar na iyong napuntahan na nais muling balikan. Ika-4 na araw. Ang Pilipinas ay mayroong mayaman at magkakaibang kultura bawat rehiyon na naimpluwensyahan ng kasaysayan ng bansa at ang pagkakaiba-iba ng etniko. Ang bansa ay nahahati sa ilang rehiyon, bawat isa ay may natatanging kultura, wika, tradisyon at mabubuting gawi. Piliin at pagtapat-tapatin ang ilan sa mga kilalang rehiyonal na kultura sa Pilipinas ayon sa kani-kaniyang tradisyon, kaugalian at dialekto na ginagawang ang Pilipinas ay isang kaakit-akit at mayaman sa kulturang bansa upang galugarin. Gawain A. Ipakita ang kanilang mga naging mabuting gawi ayon sa iyong binasa. Overseas Filipino workers. Sa Pilipinas, naging bahagi na ng kultura ang paglaging pagbibigay importansya at pagpapakita ng malaking halaga sa mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya naman, may mga taong handang pumunta sa ibang bansa at iwanan ang kanilang mga pamilya upang magbigay ng suporta at tulong pinansyal. Kadalasan, sila ay nagbibigay ng pinansyal na kontribusyon sa mga mahalagang kaganapan tulad ng piyesta sa kanilang sariling bayan. Anong mabuting gawi ang pinapakita ng mga overseas Filipino workers? Delivery rider. Dahil COVID-19, ang mga quarantine sa panahon na iyon ay kailangang mayroong handang kumilos para sa lahat tulad ng mga paghatid ng pagkain sa panahon ng pandemic at mga nabili sa online market. Anong mabuting gawi ang ipinapakita ng mga delivery riders sa iyong komunidad?
Manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers. Sa panahon ng epidemya, ang mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan ay ang pinakakinikilalang mga bayani na tumutulong sa lahat ng lumaban para sa kanilang buhay habang nanganganib ang kanilang sariling kalusugan. Ang mga nurse, doktor at iba pang tauhan ng kalusugan ng maraming sektor ay lumalabas na pagod, lalo na sa panahon ng COVID-19 na humipo sa halos lahat ng kababayan. Madalas silang kulang sa tulog at dehydrated para lamang magsilbi sa buhay ng mga tao. Sa halip na magpahinga kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga araw ng pahinga, pinili na lang harapin ang panganib upang matupad ang kanilang hilig. Kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho, pati na rin ang mga tao sa pamayanang kinabibilangan na nangangailangan sa kanila. Anong mabuting gawi ang pinapakita ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare workers? Bombero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar. Higit pa rito, ang mga tauhan ng pulis at militar ay tinuturing na mga modernong bayani dahil sila ay naglilingkod at nagbibigay ng kaligtasan at mga pangailangan para sa lahat ng ating komunidad, lalo na sa pagsubaybay sa lahat ng dumadaan at pumapasok sa mga hangganan ng iba't ibang bahagi ng bayan. Ilang mga tao ay tumatanggap ng mga utos sa paglilipat at kailangan maghintay ng ilang buwan bago nila mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pa banggitin ang panganib na kanilang tinatakbuhan sa tuwing makakasalubong nila ang mga rebelde at kriminal. Dagdag pa rito, ang ating matatapang na bombero ay patuloy na tumutugon sa mga tawag para sa serbisyo. Lubos nilang pinahahalagaan ang kanilang trabaho. Anong mabubuting gawi ang pinapakita ng mga bombero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar? Voluntaryo at katulong sa komunidad, volunteers and community helpers. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagturo sa mga individual ng maraming aral, kabilang ang kung paano pahalagaan ang lahat ng bagay, gaano man kaliit. Tinuruan din nito ang mga individual na magbigay ng tulong sa mga nangailangan sa kanilang komunidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag at sa patuloy na pagpapanatili ng positibong saloobin sa kanila ng mahihirap na sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nakahanap ng malikhaing pamamaraan upang maibigay ang mayroon sila sa mga higit na nangangailangan. Anong mabuting gawi ang pinapakita ng mga voluntaryo at katulong sa komunidad, volunteers and community helpers? B. Pagtapat-tapatin ang mga sagot. Iugnay sa ikalawang hanay ang mga karaniwang sinasabi ng mga bagong bayani ng ating panahon. Ngayon sa unang hanay. Unang hanay. Number 1. Delivery po. 2. Ito po ang mga gamot. 3. Lilinisin po namin ang kapaligiran. 4. Miss na kayo ni tatay. 5. Sumunod po tayo sa batas para iwas sunog, krimen at digmaan. Ikalawang hanay. A. Overseas Filipino workers. B. Mga delivery rider. C. Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, healthcare workers. D. Mga bombero, opisyal ng pulisya at tauhan ng militar. E. Mga voluntaryo, tagapaglinis at katulong sa komunidad, volunteers and community helpers. Ikalimang araw.
pagsusulit at pagtataya. Number 1. Isang mabuting gawi ng Pilipino noon na ginagawa mula sa Luzon hanggang Mindanao, kung saan maririnig ang boses ng binata sa pag-awit upang maipahayag ang kanyang pag-ibig sa dalagang kanyang napupusuan. A. Harana. B. Ligaw. C. Sayaw. Number 2. Isang mabuting gawin ng mga Pilipino kung saan man lugar sa Pilipinas na nagpapakita ng paggalang sa nakakatanda. Tinutukoy nito ang pagkuha ng kamay ng nakakatanda at ilalapat sa noo. A. Pakikipagkamay. B. Paghalik. C. Pagmamano. Number 3. Anong mabuting gawi ng mga Pilipino ang malimit na isinasagawa dati kapag ang magkasintahan ay nagkasundong magpakasal? A. Pagsasalo-salo. B. Pamamanhikan. C. Pagbabayanihan. Number 4. Anong mabuting gawin ng mga Pilipino pagsasama-samang nagtutulungan ng mga magkakapitbahay o magkakaibigan? Madalas ito mangyari kapag lilipat ng ibang lugar ang kanilang kabahayan. A. Bayanihan. B. Simbang gabi. C. Fiesta. Number 5. Anong mabuting gawi karaniwang ginagawa ng mga Pilipino upang ipagdiwang ang araw ng lalawigan o pasasalamat sa pagkakaroon ng masaganang ani? A. Pagdiriwang ng kaarawan. B. Pagdiriwang ng kasal. C. Pagdiriwang ng piyesta. Number 6. Anong mabuting gawin ng mga Kristiyano ang karaniwang ginagawa ng siyam na gabi bago sumapit ang Pasko? A. Pamimigay ng regalo. B. Pagsisimbang gabi. C. Pangangaroling. Number 7. Ano ang tawag kung saan ginugunita sa pamamagitan ng dula at nagbabalik loob ang mga Kristiyanong Pilipino sa pinaniniwalaan nilang tagapagligtas? A. Sakripisyo. B. Semantiko. C. Sinakulo. Number 8. Anong mabuting gawi ang sumasalamin sa kulturang Pilipino kung saan nagnanais na magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba? A. Pakikisama. B. Pakikisalamuha. C. Pakikibaka. Number 9. Anong tawag kung saan inaalala ng mga mananampalataya ang mga sumakabilang buhay? A. Flores de Mayo.
B. Semana Santa. Letter C. Undas. Number 10. Anong mabuting gawi ang pagdiriwang sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Birheng Maria? A. Flores de Mayo. B. Semana Santa. C. Undas. Number 11. Paano mo matitiyak kung ang isang gawain ay tama? A. Ito ay nagpapakita ng maayos na pakikitungo sa kapwa. B. Ito ay nagpapakita ng mali sa kapwa. C. Ito ay nagpapakita ng pagiging magulo sa bahay. Number 12. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran sa mga destinasyon ng turista. A. Nagtapon ng basura sa tabi ng mga nakatalagang trash bins. B. Tumutulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga destinasyon ng turista. Number 13. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng mabuting gawi sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar. A. Sisigaw at sisigaw ng malakas sa sobrang tuwa. B. Tahimik na magpapakuha ng larawan. Piliin ang pangungusap na nagpapakita sa kapaligiran ng isang makasaysayang bantayog. A. Sulatan ng pader na walang pahintulot. B. Ibabahagi ang kaalaman sa bantayog sa mga magtatanong. Piliin ang pangungusap na nagpapakita ng pangangalaga sa ating kinabukasan na maging makasaysayang tao sa kinabukasan. A. Mag-aral ng mabuti at susunod sa batas ng bansa. B. Sumama sa mga kaibigang laging naglalaro ng basketball at hindi gumagawa ng takdang aralin. B. Bukod sa magagandang kasaysayang lugar sa Pilipinas na gusto mong dalawin at mapuntahan, tukuyin ang isang bahay o lugar sa inyong kamag-aral na nais mong dalawin at puntahan. Pangalan ng kamag-aral. Bakit gusto mo itong puntahan at dalawin? Ipaalam sa kamag-aral na nais mong pumunta sa tahanan niya at itanong kung ano ang mga alituntunin sa pamayanan o pamilya nila. Ang dapat alam mo at dapat sundin. Isulat ang mga ito